Hello Masters, welcome back sa ating channel. Ito, random post to via TikTok. At meron ditong may error tayong issue. Recently lang to. At medyo bago-bago pa. Panoorin natin to, galing to sa TikTok, no? Ito galing kay Kenshon24. So, ang sabi daw sa Kenshon25, ay, oh my god, wala. Wait lang, mas. Oh my god, okay. Kunyari, ito. Okay, so, meron dito na, ay, ano ba? Oh my god, sorry. Okay, so, ayun, okay. Ito, may ito galing kay, oh my god. Oops, sorry. Post mo natin. Sabi galing to kay Kenshon24. Last minute, bago ang kasal, binaklas pa ng catering ang reception. Yung catering na late na dumating sa call time, sila pa ang galit at nag-skandalo. Oh my god. So, yun yung pala yung so, ibig sabihin yung yung nag-skandalo, yung parang may-ari ng yung catering. So, sila pa ang galit, galing. Parang sila pang galit, sila pa yung nalite, tapos sila ang pang galit. Sige, panoorin natin saglit to. Ito. Caption, last minute bago ang kasal, binaklas ang catering ang reception. Oh my god. Ano nga nito? Wala, binaklas na tapos after ng kasal, ganito ang bubungad sa'yo, no? Oh my god, yung palang ganda, tapos okay, sige, ilan mo na kasi di ka lang yung babasahin na lang natin yung comment section dito dito sa dapat din nila sabi niya, oh my god, mali dapat wait lang, yung mga sabi dapat din nila tinanggap yung service kung di pala kaya i-accommodate yung kasal. Sila pang galit ata, no? So, wow, parang sila pa yung parang may karapatan magalit. Nice. Ay, nako. Oops, sorry. Dapat din hindi ako nagda-down. Sorry. Di ba? Ito, dapat may kaya mahirap i-kompromiso yung mga kamag-anak. Yung nga po yung nakakainis sa catering services na yan. Pinapalabas nila na gift daw nila sa pamangkin nila yung services. But then, nalaman namin, 35k po pala ang services. Then, may 10k na po sila down payment. Okay, so, alam mo, okay, meron akong dyan, may opinion ako dito. At dapat wag kayong dapat yung mga ganyan, wag kayong aasa sa mga kamag-anak kung i-offer yan. Much better na much better na kayo mismo, alam mo, kayo mismo yung mga ikakasal, yung mga for example, mga groom, bride man yan, dapat sila yung sila yung parang sila yung magbabayad, hindi yung mga kamag-anak mo, hindi yung mga magulang mo, nanay, tatay mo, either kayong dalawa dapat yung mga
dapat yung mga ganyan, yung ma-accommodate, yung tawag dito, yung mga yung kayo mga bride and groom magbabayad noon. Kaya nagugulat ako bakit kayo yung mga kamag-anak parang dito pa lang parang may mali na eh. Kaya yun. Tapos dapat yung mga at saka may plano yan eh. Oo. Kasi although sabi natin mahal naman talaga ang magpakasal, totoo siya. Aabutin pa yan ng 6 digits eh. Hindi kasi alam mo yan may 6 digits eh. Pugod pa yan sa mga organizer, yung mga meron kasi tayong may organizer sa ganito na pang picture, meron kasi siyang pang organizer na ng tao, ng person, yung parang siya mamamahala, ganito ganyan. Di ba? Siya yung kumbaga siya yung mamamahala, siya yung magpapakain, siya yung organize ng mga guests, yung mga ninong-ninang, yung mga nanay at tatay, ganito. Hindi yung kamag-anak ka. Okay? Kaya mahirap kasi yung mga ganyan, yung parang kamag-anak medyo tapos ganito mangyayari. Mid-down payment tapos di ba? Ang hirap yan, men. Kaya sabi niya, ano naging update sa venue ng kasal po? Naging maayos naman dahil nagtulong-tulong na po kami para matapos na mabilis. Kahit simple, at least darating yung groom and bride na may reception. Oh, okay. So, yun. Okay. So, ito. Kaya ito, sabi nga dito, kaya mahirap makikompromiso sa mga kamag-anak. Ayan, mahirap talaga sa kompromiso. Kaya pero pag balak kayo magpakasal o yung mga fiancé, ganyan, may plano kayo magpakasal, ganito, o may engagement na kayo, ganito, ganyan, na plano nyo para sa kailangan mas maganda na kayo ang mismo. Huwag kayong magko-compromise sa mga sa mga kamag-anak nyo. Isa red flag sa akin. Fight me, leche kayo. Kaya yan, pinaka-stress dyan yung mga kinasal. Yan, totoo. Exactly. Stress yan, men. Kaya ganyan yung mga, di ba? May, sabi nga, meron, hindi pagkakaintindihan, sure ako, hindi yan babaklasin kung walang dahilan. Considering nga po sila pa yung galit, natural, mahanap na nga ng alternative way ang pamilya kasi parating na yung kinasal, di pa nakasetup ng ayos ang reception. Kung sa inyo po ba mangyari nga nyo pang ganun, di kayo gagawin action to fix it. Kaya nyo pa ireklamo. Kamag-anak ng groom ang kabilang panig ang kamag-anak. Yan ang ayaw ko sa lahat eh. Dapat hindi pwede kayo umano sa mga mag-anak nyo. Di ba? Dapat kung magkakasal kayo, dapat kayo ang kayo not just organize, kayo ang babayad nun. Hindi yung aasa kayo sa mga kamag-anak nyo. Sabi nga, ito. Papakita sa yung context ito, ito. Wait lang, May sinabi dito yung okay, so, mahirap. Pinaka-stress talaga, meron hindi nakakaintindihan na. Contract dapat contract dapat. A couple months po nakausap ng bago namin yung wedding day. Oh my gosh. Scandal. Catering na late na nasa call time, sila pang galit at nag-scandalo sa wedding ng pinsan ko. Oh my God, never ba sila napirma ng kontrata? May kontrata yan dapat, di ba? Yung mga ganyan. May kontrata yan. Kasi hindi pwedeng wala yun, di ba? Sige, ito. Last minute. Nakakalungkot pa po. Minsan po kasi ganyan pang tension. At ang lahat yan, hindi nakakasal. My God. Yun nga parang,
Ayan, napaka-unprofessional naman yung catering na yan, kaya libre o may bayad, kliyente pa rin yan during sa bride and groom. Mano naman pang makipag-communicate sa ikakasal na hindi naman papayong couple yung darating. Ito lang mayroon siyang yung context para dyan eh. Sobrang late na daw. Oh my God. Pag dumating tapos oh my God. Okay. Kaya pala desisyon no? Oo nga pala desisyon siya. So okay, so hinahanap ko yung umatras tita na ibig ba sabihin yung nag-setup ng konti yung unang cater tapos itutuloy na lang yung bagong cater? Umatras yung tita ng groom ng cater na days before kasal. Kumuha bago si bride. At sa day ng kasal, andun yung bagong catering ng yung kay bride. Galing, nagsisetup. Biglang dumating yung tita ng groom na catering. Pinabaklas setup. So kahit daw may magbabaklas catering na nagluto, pa din yung bago. So wala, teka lang hinahanap ko yung yung context nito. So ito, wedding 11 AM wedding pero 9 AM dumating yung catering na dapat kahapon na mag-setup dahil may party sa gabi. Oh my God. Alam mo, pag ganyan kasi dapat organizing yan hindi kasi pwede yung diba? Alam mo pag ito mayroon kasi dito na context mayroon ako dito Teka lang. Oh my God. Siguro na ba yan? Ito mayroon ako dito. I-anin ko na lang. Sa yun lang ba meron? Paano naman sa kanila ito? Ganito kasi ito ako dito sa ganito pa kasi yung nangyari, boss. Yung catering po ay tita ng groom. So yung tita ng groom, yung lalaki, then tita po, then ito po yung tita ng groom nag-offer ng catering services ng time na namulong sila regarding sa wedding. So yun po yung nasunod, yung catering services ng tita ng groom, ang kumuha ng groom at ang bride. Nawala ako. Oh my God. Bakit ganun? Nice. So yanin ko na lang to. So wait lang wala kasi buti naman na-retrieve ko. Ito yung context. Ganito po kasi nangyari, boss, yung catering po ng tita ng groom. Then ito po, yung tita ng groom na nag-offer ng catering service ng time na namulong sila regarding sa wedding. So yun po ang nasunod ng catering services. Ang tita ng groom ang kinuha ng groom at ang bride. Dumating nga po ang araw ng kasal, which is today, June 8. Ito recently as of recording. So lang to, itong day na to as of recording as nakakalungkot, late na nga sila dumating kahapon para makapag-setup si catering dahil may party ng gabi. Dahil late na nga sila dumating, wala pong naganap na party Teka lang. Teka lang. Pag catering party, dahil late na sila dumating, wala po naganap na party ng gabi, June 7, dahil nag-backup po si catering kagabi pa lang. So, ang ginawa ng pamilya na ng bride, naganap ng iba catering services na malapit dito sa location. Kaya mabilis din po makahanap. Then, bigla po dumating yung tita ng groom ng catering services. 9 AM pa po yung nadatnan nila na bago na catering na si-set up. Hindi nila muna ini-opinion or side ng pamilya ng bride kung bakit kumuha ng iba. Agad nila binaklas ang mga nasimulan nila
Ang hindi nila alam, itutuloy lang ang bago catering yung mga nasimulan nila dahil nga sobrang late na sila. Dumating pati, wala silang pasabi na may plano pala sila, itutuloy nila yung service nila. Ang lumalabas po ay yung mga adjust ay yung ikakasal. Yan po ang nangyari. Since ito po sabi niyo sa post. Panahon kasi ngayon, kailangan talaga ng agreement permanent, lalo na kung may amag na nakasalalay para sa pumalpak ng legal remedies agad. Okay, so hindi ko alam kasi yung panic dito kasi hindi ko alam anong nangyari sa kasi sabi nila sobrang late. Ano bang kaso? Ano bang cause ng late? 'Di ba? Hindi ko alam ano bang cause noon. Wala pa nang sinabi dito sa sa context. Kaya minsan talaga minsan may mga mali na dito eh. Oo. Hindi ko na mahusgan nito sino itong na catering or lalo na wala pang context dito. Kasi sobrang one-sided to. Sabi one-sided to. Pero sa base sa kwento mo dito, sabi daw ang mali kasi dito yung catering is 9 AM dapat dapat on time talaga. Oo. Tapos ngayon lang sila magsiset up, tapos sa darating ano nangyari? Sa kanila kayo kailangan pa ng At saka ang problema kasi down payment 10K, 'di ba? 30K pala yung bayad. 'Di ba? Yun yung hirap diyan eh. Dapat kung tutuusin, tama yung sinabi niya dito sa comment section na kailangan ng kontrata for that. Hindi lang kontrata, dapat meron kasing package yan eh. Hindi kasi basta yan ang yung mahirap dyan sa mga kamag-anak. Hindi ko dito hindi ko ina-against ito sa mga kamag-anak sino ba yan. Pero mas maganda na kayo mag-aasawa na, yung bala ka sana, dapat hindi yung aasa kayo sa mga kamag-anak dahil mura, ganun. Wag na. Hindi na. Kailangan meron kasing package yan eh. Papakita ko sa inyo yung mga package dito sa mga wedding packs. Packages. Wedding packages yan ha. Mga mga studio wedding packages Manila. Sinerge ko lang to, medyo parang mga affordable. Yan ang awesome event sa mga Shangri-La. Mga packages na yan it starts sa 125,000, may 88,000. Merong papakita Historia Manila, wedding and birthday packages. Yan yung mga starts at 88,000 lang. Diba? Kasama ng papakita sa inyo. Oh my God, Historia Manila. Shoutout sa iyo, Historia. Baka naman. Hindi, ito para sa sample lang naman yan. Hindi ko naman sa level of observations. So, ito, lang ito parang just for sample. Pero hindi ako nagpo-promote dito. Ayan, mga dami ayan, start at 88,000 na yan. Merong birthday 64,000. Sa pagita and pala to? Okay, so drawing okay, so yan yung mga events packages. Okay, so basta yun na lang masasabi ko. Dapat mas mainam ang ko lang sa inyo, mas mainam talaga na although maayos naman talaga, pero sa mga by the way kailangan pag kayo paplano,
Dapat kayo lang, huwag niyo isama sa mga plano yung mga kamag-anak nyo. Very wrong yun. Okay? Doon kayo sa sakit sa ulo. Yun lang masasabi ko. Thank you and see you next video. Bye.